Ang pangalan ko ay Danica Santos. Ako ay 28 anyos. Hanggang sa isang hapunan na sumira sa aking mga ilusyon, akala ko'y naiintindihan ko na ang aking sariling pamilya. Nakaupo kami sa paligid ng hapagkainan sa aming marangyang bahay sa Quezon City, ang uri na halos bulong ng dating yaman. Pero hindi ako naroon para sumunod sa kanilang mga patakaran. Ang aking mundo ay umiikot sa aking startup, isang teknolohiyang pangitain na naniniwala akong makakapagbago ng buhay. Sa kanila naman, wala itong iba kundi isang hangal na obsesyon na dapat ko nang itigil noon pa. Nakasuot ako ng maong at simpleng sweater, mukhang di bagay sa tabi ng kanilang kintab na karangyaan at mayabang ng ngiti. Mabigat ang silid, ang katahimikan ay nababasag lamang ng mahinang kalampag ng kubyertos. Pagkatapos ay lumapit ang aking ina, matalim ang kanyang tono na parang makakahiwa sa hangin. "Danica, tapos na ang pagliligtas namin sa iyo," sabi niya ng diretsyo. "Hindi na kami ang iyong bangko." Tumango ng matigas ang aking ama, malayo at malamig ang tingin, na parang ako'y isang nabigong pamumuhunan. Sumunod ang tawa ng aking ate, magaan, malupit at sinadya upang sumakit habang ipinaaalala niya na hindi ko kailanman maabot ang kanyang antas. Akala nila'y pinapahiya nila ako, ipinapakita ang aking lugar, pero nanatili akong kalmado, tahimik na nagbebuzz ang aking cellphone sa bulsa na may mensahe na malapit ng baguhin ang lahat ng kanilang iniisip. Hindi nila mahulaan ang darating, ni na ako na ngayon ang may hawak ng kapangyarihan sa lahat ng kanilang pinahahalagahan. Kung sa tingin mo'y tatagal ang kanilang yabang, manatili ka sa akin. Ang kwentong ito ay malapit ng gawing katahimikan ang kanilang mga ngiti. At kung curious ka kung paano ko ibinalik sa kanila ang kanilang mga salita, siguraduhin mong mag-subscribe at itap ang bell dahil ang susunod ay magpapanganga sa'yo. Pagdating pa lamang ng unang mga pampagana, bumaba ang boses ng aking ina sa malamig. "Danica, ang iyong maliit na pantasya sa tech na yan ay sayang lang sa oras," sabi niya, pumutol sa mahinang kalampag ng kristal at baso. Diretso ang tingin niya sa akin, puno ng uri ng pagkadismaya na parang personal na insulto ang aking ambisyon na magtayo ng startup. Sumandal ang nanay, nahuli ng ilaw mula sa chandelier ang mga diamante sa kanyang leeg habang humihinga siya ng malalim. "Halos 30 ka na. Kailan ka ba talaga lalaki at magkakaroon ng totoong trabaho?" Tanong niya. Bawat salita ay may halong inis. Sumunod agad ang tatay, inilagay ang kanyang baso ng alak sa mesa nang may sadyang kalmado, matindi ang ekspresyon, parang hukom na naghahatol. "Ang ate mo roon ay nag-close ng $1 million deal sa real estate," sabi niya, itinuro si Trina na nakaupo at nakangiti na parang nanalo na. "Ganyan ang itsura ng tagumpay, Danica. Hindi yung app na wala pang kita kahit na amoy." Mas malalim ang hiwa ng kanyang tono kaysa sa naisip niya, pero pinanatili kong hindi mababasa ang mukha ko. Maganda ang pagkakalagay ng aking mga kamay sa kandungan. Ayaw kong bigyan sila ng kasiyahan na makita akong napahiya. At syempre, hindi mapigilan ni Trina na paikutin pa ang kutsilyo. Itinuwid niya ang buhok, kumikinang ang gintong bracelet sa ilaw habang sinimulan ang paborito niyang paksa, ang sarili niya. "Kakasign ko lang ng kontrata para sa downtown condo project," anunsyo niya ng mayabang, makapal ang boses ng kahalagahan sa sarili. 7 figures, Danica," dagdag niya, tumigil ng sapat para sumakit. "Ganyang klasing pera na hindi mo makikita. Hinahabol mo pa rin ang mga pangarap mo na pambata." Ang tawa niya'y pumutol sa hangin, matalim at malupit na nagpabalik sa sikmura ko. "Nakatira pa rin sa mga tira-tira namin, no? Lagi nang humihingi ng tulong." Tumango ng matigas ang nanay, manipis na linya ang labi. "Sobrang lambot na tayo sa iyo," sabi niya, tiklop ng dahan-dahan ang napkin. "Tama si Trina, hindi ka pwedeng umaasa sa amin magpakailanman." Parang suntok ang mga salita, pero nanatili akong walang galaw. Narinig ko na ang parehong kanta tuwing pista opisyal, tuwing tinatawag na family dinner, script na hindi nila napapagod gawin. Sa kanila, ako ang mahina. Ang kahihiyan na hindi kasya sa kanilang perpektong imahe ng mataas na lipunan. Lumapit ang tatay, matatag pero mayabang ang tono.
Oras na para tumayo ka sa sarili mo, Danica. Wala nang safety net. Dapat matuto kang kumita ng sarili mo. May awtoridad ang boses ng isang nagpapanggap na nagpunyagi pataas, kahit bawat pulgada ng ginhawa niya'y mula sa minana na yaman. Ang bahay, mga kotse, kahit ang alak sa baso niya. Naramdaman ko ang pagkukunwari na parang malamig na hangin, pero walang sinabi, hinayaan ang mga salita nila na dumaan sa akin. Hindi pa tapos si Trina. Dahan-dahang uminom ng alak, may ningning ng saya sa mata. Siguro sundin mo ang halimbawa ko, sabi niya ng maayos. Kumuha ka ng real estate license, magsimula ng maliit, talagang makatulong sa pamilya. Makapal ang condescension sa tono niya. Hindi ka binuo para sa startup fantasy na, yan, nakakahiya talaga. Nanigas ang pangako habang hinigpitan ang pagkakahawak sa upuan. Sanay na ako sa kanilang paghatol, pero ngayong gabi, bawat insulto'y lalong lumalim. Bawat isa'y paalala kung gaano kaliit ang paniniwala nila sa akin. Nakikita nila ako bilang pasanin, isang mangarap na tiyak na mabibigo. Pero hindi ako naroon para ipagtanggol ang sarili o humingi ng pag-apruba. Mas mabigat kaysa dati ang cellphone ko sa bulsa, tahimik na simbolo ng hindi pa nila maisip. Akala nila'y ang yaman nila ang nagbibigay kontrol sa aking kinabukasan. Na ang pera at opinyon nila ang humuhugis sa hangganan ng buhay ko. Pumupintig ang dining room sa kanilang mayabang na kumpiyansa. Matalim na tingin ng nanay, patronizing na tono ng tatay, masayang kalupitan ni Trina. Akala nila'y nanalo na sila. Hinintay ko silang magsalita. Bawat salita'y isa pang pala ng lupa sa sarili nilang libing. Nang oras ng pagtataas ng baso, nagkakaklank ang mga baso sa mayabang na pagkakaisa, nag-vibrate ang cellphone ko. Sumulyap ako at natigilan ng isang tibok sa pangalang sumisilaw sa screen. Margarita Lim, Trust Fund Manager. Maikli pero nakakabagsik ang mensahe. Approve monthly allowances for Eduardo Santos and Trina Santos, 1,000 each. Isinalik ko ang cellphone sa bulsa, bumalik ang kalmado sa akin. Nagbago na ang balanse ng kapangyarihan. Akala nila'y napahiya nila ako, pero malapit na nilang maintindihan kung sino talaga ang may hawak ng kanilang kinabukasan. Sa kabilang dulo ng silid, nahuli ko ang tingin ni Sheila Reyes. Ang aking pinakamalapit na kaibigan at partner sa startup ay alam na alam kung ano ang kahulugan ng gabing ito. Katabi niya ako sa walang katapusang gabi ng coding, bawat nakakakaba na pitch sa investor, bawat kabiguan na halos masira kami. Binigyan ko siya ng maliit na tango at walang salita siyang humingi ng paalam sa kanyang usapan at sumama sa akin sa bar. Hindi pa sila handa sa darating, bulong niya, mababa pero puno ng kuryente ang boses. Wala silang kaalam-alam na ikaw ang may kontrol dito. Bahagya akong lumapit, pinanatili ang tono. Matagal na silang nabubuhay sa mga desisyon ko, sabi ko, pinapanood ang nanay, tatay at Trina na tumatawa sa kanilang makikinang na bilog ng mga kaibigan. Oras na nilang maintindihan talaga. Sa oras ding yon, bumukas ang mga pinto ng dining room. Pumasok si Margarita Lim, matalim at sadya ang yabag ng takong sa marmol na sahig. May dala siyang payat na leather folder, kalmado pero may layunin ng ekspresyon na parang dumarating siya upang magbigay ng paghuhukom. Humina ang ugong ng usapan. Nagkatinginan ang mga bisita, nararamdaman ang pagbabago. Nagkagulo ang ngiti ng nanay, may halong hinala sa mata. Inilagay ng tatay ang baso ng alak, nanigas ang postura. Natigilan si Trina sa gitna ng pangungusap, tumingin sa bagong dating. Miss Santos, simula ni Margarita, malinaw at matatag ang boses na pumutol sa hangin. Kailangan ko ng iyong autorisasyon para sa trust fund disbursements. Binuksan niya ang folder, ipinakita ang maayos na dokumento na may selyo ng family trust. Lahat ng ulo sa silid ay lumingon sa akin. Kumakalat ang kalituhan na parang alon. Sinira ng tatay ang katahimikan ng may malupit na tawa. Nakakatawa to, sabi niya ng may pang-aasar. Danica, namamahala sa trust? Mangarap siya na naghahabol ng bagsak na app. Tumaas ang boses ng nanay, brittle at strained. Siguradong may pagkakamali, Margarita. Ang anak natin ay hindi namamahala sa pananalapi natin. Halos hindi niya nga maayos ang sarili niya. Tumawid ng braso si Trina, nakangiti. Biro ba to?
Si Danica, in charge ng pera natin, please. Hindi kumurap si Margarita. Mahinahon niyang isinalya ang isang dokumento sa mesa at tinapik ang highlighted line. Si Miss Danica Santos ang sole trustee ng P1 Bilyong Santos Family Trust mula noong 25 anyos. Sabi niya, tiyak at hindi natitinag ang boses. Namumuno siya sa lahat ng assets, ang estate, mga sasakyan at monthly disbursements na 1,000,000 bawat isa. Walang pondo na ilalabas ng walang pahintulot niya. Tuluyang tumahimik ang silid. Nawala ang kulay sa mukha ng tatay, gumuho agad ang awtoridad. Lumipad ang kamay ng nanay sa kanyang kwintas na parang upang patatagin ang sarili. Nawala ang ngiti ni Trina, nanginginig ang baso ng alak sa pagitan ng daliri. Isinara ni Margarita ang folder, binigyan ako ng maikling tango at lumingon sa labasan. Antayin ko ang iyong desisyon, Miss Santos, sabi niya. Tumama ang takong sa sahig habang iniwan ang namanghang katahimikan. Tumayo ako mula sa upuan, malamig at matatag ang boses, pumutol sa mabigat na hangin na parang talim. Sa nakalipas na 3 taon, bawat sentimos na ginastos ninyo ay dumaan sa akin, sabi ko ng pantay. Tinutugunan ang bawat namanghang mukha. Ang inyong luxury cars, walang katapusang bakasyon, mga venture ni Trina sa kondo, lahat ay nakadepende sa aking pag-apruba. Akala ninyo kayo ang may kontrol, pero ang totoo, ako palagi. Nagsisimula ng magbitak ang kanilang perpektong mundo, at ito'y simula pa lamang. Nagkakaklink ng mahina ang mga pinggan ng dessert habang nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Kinuha ko ito, binabaliwala ang awkward na usapan na sumusubok punuin ang katahimikan. Lumitaw ang bagong mensahe mula kay Paul Cruz, ang bank manager na nangangasiwa sa trust. Confirm. Hold on all Santos family allowances. Nanatiling kalmado ang tibok ko habang nag-hover sa reply, alam na alam kung ano ang susunod. Pagkatapos ng mga taon na pagiging scapegoat nila, oras na nilang matuto kung ano ang halaga ng kanilang condescension. Lumayo ako ng ilang hakbang mula sa mesa, mababa, pero matatag ang boses habang nagsalita sa telepono. Hold everything, sabi ko. Walang disbursements para kina Eduardo, Nancy o Trina Santos. Effective immediately. Malutong at maayos ang sagot ni Paul. Naunawaan, Mrs. Santos. Isinagawa na. Tinapos ko ang tawag, isinalik ang cellphone sa bulsa, at bumalik sa upuan. Hindi mababasa ang ekspresyon. Napansin muna ni Trina. Kumunot ang noo, tinititigan ng cellphone, mabilis ang galaw ng mga daliri sa screen. Ano to? Bulong niya, tumaas ang boses sa bawat tap. Declined ang cards ko, subok niyang muli. Namumula ang pisngi habang parehong error message ang sumisilaw. Hindi pwede to, ginamit ko pa kaninang umaga. Lumipat ang tingin niya sa akin, nagsisimula ang hinala, pero mahinahon kong itinaas ang baso at dahan-dahang uminom ng tubig. Natigilan ang tinidor ng tatay sa ere, nagkadikit ang kilay. Trina, anong nangyayari? Tanong niya ng matalim. Itinulak niya ang cellphone sa kanya, nanginginig ang boses. Frozen at nag-collapse ang condo deal downtown. Sabi nila, hindi na clear ang funds. Lumusot ang panic sa tono habang nag-scroll sa baha ng mensahe mula sa galit na partners. Hinawakan ng nanay ang dibdib, nagkakaklang ang bracelet habang nawawala ang composure. Siguradong pagkakamali yan, sabi niya agad, kahit ipinagkanulo ng mata ang takot na kumakalat. Stable ang accounts natin, lagi namang. Lumipat siya sa tatay, hinawakan ng braso. Eduardo, ang bahay, taxes, mortgage, okay yan, di ba? Nakalutang ang tanong sa tense na hangin. Sumandal ako. Kalmado at may sukat ang boses. Sa trust ang mansion, sabi ko, tinititigan silang lahat. At ako ang may control sa trust. Walang pahintulot ko, walang pera para sa taxes, walang bayad, wala. Nawala ang kulay ng tatay, nabasag ang confident patriarch facade habang pumapalit ang kawalan ng katiyakan. Absurdo yan, bulong niya. Pero ang kahinaan sa boses ay nagsasabi ng iba. Hindi namin kailangan ng permiso mo para mabuhay. Sumabog si Trina, masikip ang boses sa panik. Nag-blue bluff ka lang, hindi mo kami basta mapuputol. May sarili kaming pera, sariling business deals.
Pero nanginginig ang kamay, hinigpitan ng cellphone na parang huling lifeline. Sumubok sumingit ang nanay, pumuputok ang tono sa strain. Danica, please maging reasonable. Lagi naming sinuportahan ka, misunderstanding lang to. Walang laman ang mga salita, empty echoes na sumusubok itago ang mga taon ng pagwawalang bahala at pangaalipusta. Umiling lamang ako, hindi mababasa ang mukha. Sa loob ng 30 taon, sabi ko ng pantay, ang boses pumutol sa hangin. Ako ang pumirma sa bawat tseke na nagpapatakbo ng inyong mga kotse, nagbubuk ng bakasyon, nagpapanatili ng lifestyle ninyo. Akala ninyo kayo ang may kontrol? Hindi naman talaga. Parang pisikal na suntok ang katotohanan. Namatay ang mga dahilan sa labi nila. Nagbuzz ulit ang cellphone ni Trina. Sumulyap siya at napahinga ng malalim. Nag-cancel ang pinakamalaking client ng kontrata. Nawala ang kulay sa mukha habang gumuho ang polished facade. Sinubukan sagipin ng tatay ang natitirang dignidad. Hindi namin kailangan ng charity mo, sigaw niya. Pero ang tensyon sa kanyang kamao ay nagsasabi ng ibang kwento. Magaling naman kaming mabuhay nang wala ka. Nagtaas ako ng kilay, hinayaang humaba ang katahimikan. Pwede silang mag-denial hanggat gusto, pero naninirahan na ang katotohanan. Ang yaman nila, ginhawa, buong pakiramdam ng kapangyarihan ay umiiral dahil sa akin. Kumikinang ang mata ng nanay sa luha. Sa wakas nabasag ang kalmadong panlabas. Danica, hindi mo to magagawa sa amin, bulong niya. Halos hindi na mapigilan ang boses. Pero hindi ako napahiya. Puno ng panik ang silid, hilaw at mabigat. Makapal ang hangin sa takot. Wala akong naramdaman kundi kasiyahan ng pagbabalik ng balanse. Pinagtuksuhan, nila ako, binawasan, itinakwil bilang talunan. At ngayon, natututo sila kung ano ang halaga ng yabang na yon. Mulong-muling tumahimik ang dining room, nabasag lamang ng mahinang ping ng cellphone ko. Sumulyap ako sa screen, nanikip ang dibdib nang makita ang sender, isang venture capitalist na pinitchan ko noong nakaraang taon. Parang yelo ang subject line. Concerns about your startup's credibility. Nanigas ang panga ko habang binabasa. Si Trina ang sumira sa akin. Sinabi niya sa mga investor na scam ang kumpanya ko, desperate money grab. Ang mga sinungaling niya ang nagpabagsak sa crucial funding round at halos patayin ang negosyo bago pa magsimula. Dahan-dahan akong tumingala, ikinabit ang tingin sa kanya. Sinabi mo sa mga investor na pandaraya ang startup ko, sabi ko, mababa, matalim at hindi natitinag ang boses. Namutla ang mukha niya, bumuka ang labi sa tahimik na pagtanggi. Pero itinaas ko ang cellphone, kumikinang ang email sa kamay na parang pag-amin. Galing ito sa isa sa kanila, tuloy ko. Diretso sa iyo nilang narinig. Tuluyang namatay ang ingay sa silid. Tumigil ang bulungan ng mga bisita, bawat mata nakatutok kay Trina habang nauuntog siya. Nanginginig ng walang kontrol ang kamay. Kasinungalingan yan, sigaw ni Trina, pero nag-alboroto ang boses, ipinagkanulo ang katotohanang sinusubukang itago. Lumipat ang tingin ng nanay sa amin, puno ng guilt at defiance ang mukha. Danica, sabi niya, nanginginig ang tono pero sinusubukang maging matatag. Pinoprotektahan lang niya ang reputasyon ng pamilya. Risky ang startup mo. Iniisip niya ang ikabubuti natin lahat. Tumango ng matigas ang tatay, nanigas ang panga. Wala siyang masamang hangarin, dagdag niya, mababa, halos nakikiusap ang boses. Pinoprotektahan lang ni Trina ang pangalan natin sa chismis. Alam mo kung gaano kabilis kumalat sa ating circle. Mas malakas ang impact ng mga salita kaysa inaasahan ko. Hindi lang sila nag-excuse. Ipinagtatanggol nila siya. Alam nilang sinira niya ang pangarap ko, nilason ang reputasyon ko, at pinili pa rin nilang kampihan siya. Sinamantala ni Trina ang suporta nila, nagiging frantic ang tono. Kailangan ko, Danica, sigaw niya, mabaliw ang mata. Disaster waiting to happen ang app mo. Binababa mo ang pamilya natin. Iniligtas ko kami. Nanginginig ang boses, manipis ang mga dahilan, dumudugo ang takot sa bawat salita. Halos marinig ko ang pagbagsak ng kumpiyansa habang gumuho ang imperyo niya sa paligid. Parang sumikip ang silid, bigat ng pagtataksil na parang bagyo.
Inilagay ko ang cellphone sa mesa, malamig at matigas ang tingin. Alam ninyong lahat, sabi ko ng mahina, bakal sa boses na pumutol sa hangin. Alam ninyong nagsinungaling siya sa mga investor. Alam ninyong sinubukan niyang sirain ang lahat ng itinayo ko at pinagtanggol ninyo pa rin siya. Hinawakan ng nanay ang kwintas, kumikinang ang luha na hindi maitago. Walang sinabi. Tumabi ang tingin ng tatay, mas malakas ang katahimikan kaysa anumang pagtanggi. Nalugmok ang balikat ni Trina, nauubos ang huling defiance. Akala ninyo kaya ninyo akong sirain, tuloy ko, mas tuwid ang tayo, kalmado, pero hindi natitinag ang tono. Pero sa loob ng 3 taon, bawat karangyaan na tinamasa ninyo, mga kotse, biyahe, deals, galing sa trust na kontrolado ko, galing sa akin. At tapos na ako. Nakalutang ang salita sa hangin na parang huling hatol. Walang allowance, walang trust fund, wala kahit amoy. Napahinga ng malalim ang nanay, lumipad ang 2 kamay sa bibig, nahulog ang mukha ng tatay. Napalitan ang confident patriarch ng lalaking hubad na hubad. Nahulog ang cellphone ni Trina sa mesa nang may malalim na tunog. Ang mundo nila, itinayo sa yabang at panlilinlang, ay sa wakas nagbibitak at wala akong naramdaman kundi kalinawan. Pinili nila ang kasinungalingan kaysa katapatan, imahe kaysa katotohanan, at ngayon sila ang mabubuhay sa resulta. Ang dedikasyon nila ay hindi kailanman sa pamilya, kundi sa ilusyon ng perpeksyon. Habang umaalis ang huling mga bisita, tumayo ako mula sa upuan. Tahimik na ang silid, mabigat at walang galaw. Nakaupo ng walang kilos ang nanay, tatay at Trina, blangko ang mata, wala nang kapangyarihan. Narinig ko ang mga dahilan nila sa loob ng mga taon, pero hindi na. Oras na para isara ang kabanatang ito. Itinuwid ko ang balikat, matatag at pangwakas ang boses habang nagsalita. Ang boses ng isang hindi na nangangailangan ng apruba, yaman o mundo nila. Ang P1 bilyong trust ay nasa ilalim ng aking kontrol, sabi ko. Tinititigan silang lahat ng hindi kumukurap. At simula ngayon, bawat sentimos ay pupunta sa aking kumpanya. Ang parehong hinamak ninyo, ang sinabi ninyong hindi magtatagumpay, doon dapat ang pera. Hindi isang sentimos ang pupunta sa inyo. Hindi ngayon, hindi kailanman. Parang salamin ang hiwa ng mga salita sa katahimikan. Napahinto ang hininga ng nanay, lumipad ang kamay sa dibdib, pero hindi ako lumambot. Hindi ito kalupitan, ito'y pananagutan. Sinira ng boses ng tatay ang katahimikan, magaspang at nanginginig. Danica, ang mansion, sabi niya, lumulusot ang desperasyon. Kung puputulin mo ang funds, hindi namin mabayaran ang property taxes. Kukunin ito. Nagbitak ang perpektong composure sa kanyang pag-amin, inilantad kung gaano kahina ang yaman nila. Ang Marangyang Estate sa Quezon City, dating simbolo ng tagumpay, naging pasanin na hindi na nila kayang panatilihin. Tinugunan ko ang nakikiusap na tingin, hindi natitinag ang tono. Hindi na yan ang aking alalahanin, sabi ko ng mahina. Ginawa ninyo ang desisyon ninyo noong itinakwil ninyo ako. Tumuwid bigla ang ulo ni Trina, sumilaw ang panik sa mukha. Sinisira mo ako, sabi niya ng mabulunan. Wala na ang clients ko, nag-collapse ang deals ko, tapos na ako kung wala ang reputasyon ko. Nanginginig ang kamay habang hinigpitan ang cellphone na parang makakapag-ayos pa ng lahat ng gumuho. Ang babaeng nagtayo ng imperyo sa imahe at impluensya ay nanonood habang gumuho ito ng piraso-piraso. Wala akong nadama para sa kanya. Sinubukan niyang sirain ang pangarap ko. At ngayon, ang pagbagsak niya'y sariling gawa. Nanginginig ang boses ng nanay, malapad at nakikiusap ang mata. Danica, pamilya mo kami, bulong niya. Hindi mo kami basta iiwan. Pero walang lakas ang mga salita. Matagal na nilang itinakwil ang sa akin noon pa. Pinapalitan ang pag-ibig ng paghatol at katapatan ng pagtataksil. Dahan-dahang umiling ako, matatag ang boses. Ang pamilya ay hindi sumisira sa pangarap ng isa't isa, sabi ko. Ang pamilya ay hindi nagsisinungaling sa investors at sinusubukang sirain ang itinayo ng iba. Ginawa ninyo yon, hindi ako. Deliberadong lumakad ako patungo sa pinto, bawat galaw ay lalong magaan. Hindi ko kailangan ninyo para magtagumpay.
Sabi ko, tumutunog ang boses sa tahimik na silid. Ang lahat ng itinayo ko, bawat linya ng code, bawat pitch, bawat gabing walang tulog, akin yon. Ang trust fund ay tool na lang ngayon. Gagamitin ko para patunayan na mali kayo sa akin. Hindi lang ideya ang startup ko. Ito'y patunay kung sino na ako. Hindi ko na kailangan ang yaman nila, pag-apruba o apelyido ng pamilya. Sa paligid ng mesa, walang nagsalita. Tahimik ang mga bisita, nanonood sa pagkakagiba. Nakaupo ng walang galaw ang tatay, nakatitig sa mesa na parang naghahanap ng paraan para iundo ang hindi na mababago. Nalugmok ang balikat ng nanay, hollow ang mukha sa pagkatalo. Nag-hover ang daliri ni Trina sa cellphone, pero walang mensahe na darating para iligtas siya ngayon. Minura nila ako, naniniwala na makokontrol at makukulong nila ako. Pero ang katotohanan ay sa wakas, nakatingin na sa kanila. Ang buong mundo nila ay nakadepende sa akin sa lahat ng oras. Lumiko ako patungo sa pintuan, bawat hakbang ay sadya at matatag. Akala ninyo kaya ninyo akong sirain, sabi ko, huminto ng may kamay sa frame. Pero ako ang nagbuhat sa inyo at tapos na ako. Ang katahimikang sumunod ay nakaduduwal, malayo sa mayabang na tawa na pumuno sa bahay kanina. Nawala nila ang lahat, yaman, prestihiyo, ilusyon ng kontrol, dahil sa pinakamahalagang sandali, pinili nila ang pagtataksil kaysa paniniwala. Habang lumalabas ako, kumikinang ang ilaw ng Quezon City sa matataas na bintana ng mansion. Isang makikinang na paalala ng lungsod kung saan nagtayo ako ng totoong bagay. Hindi ako lumingon. Mabilis ang pagbagsak nila. Nag-ipon ang tax bills. Nag-withdraw ang clients at gumuho ng piraso-piraso ang glamorous life na kanilang inayos. Sa wakas ay malaya na ako, handa nang lumikha ng mas malaki kaysa sa makitid na mundo nila. Pinapagana ng aking sariling katatagan at ng trust na ngayon ay nasa akin. 6 na buwan pagkatapos, nakatayo ako sa bagong opisina na tinatanaw ang parehong skyline. Mabuhay ang espasyo sa enerhiya, kumikinang ang monitors, lumilipad ang mga ideya, isang team na pinagbuklod ng layunin. Makikita ng mayabang ang logo ng kumpanya ko sa dingding, isang simbolo ng lahat ng nilabanan ko. Ang dating hinamak bilang hangal na pangarap ay naging isa sa pinaka-promising na tech ventures sa Quezon City, pinupuri sa lokal na publikasyon bilang disruptor sa larangan. Ang P1 Bilyong Trust, dating safety net para sa kalokohan ng pamilya ko, ay naging pundasyon ng inobasyon, muling itinayo sa pamamagitan ng aking pagsisikap, panganib at pangitain. Namamaga ang pagmamalaki sa akin, hindi lang sa tagumpay, kundi sa tahimik na hustisya ng pagpapatunay na mali sila. Samantala, ang imperyo ng nanay at tatay ay lumiit hanggang wala na. Nawala ang mansion sa unpaid taxes, napilitang ibenta sa lugi. Ipinagpalit nila ang marble halls at panoramic views sa maliit na apartment malayo sa sentro ng lungsod. Dumating sa akin ang balita sa pamamagitan ng magkakasamang kaibigan. Ngayon ay simple ang pamumuhay nila, binibilang ang bawat piso, nabubuhay sa fading investments ng tatay at occasional consulting jobs ng nanay. Ang buhay ng galas at karangyaan ay napalitan ng thrift stores at discount groceries. Mas brutal pa ang pagbagsak ni Trina. Nawasak ang dating spotless na reputasyon. Nawala ang clients, frozen ang accounts, natunaw ang high-end career. Natapos siya sa likod ng desk sa maliit na management office, nagtutulak ng papeles para sa maliit na bahagi ng dating kinikita. Nawala ang designer bags, magazine features, invitations na palitan ng bulong-bulungan sa industry events. Minsan siyang tumawag, nag-iwan ng voicemail na hindi ko binayaran. Ang pagtataksil niya, ang mga sinungaling tungkol sa kumpanya ko, ay masyadong malalim pa rin ang hiwa. Sa lahat ng ito, hindi nag-alboroto si Sheila Reyes, ang pinakamalapit kong kaibigan, partner sa paglalakbay na ito. Naroon siya sa bawat gabing huli, bawat nabigong pitch, bawat maliit na tagumpay. Habang sinusuri namin ang latest growth charts, ngumiti siya, maliwanag ang mata sa pagmamalaki. Tapos na natin, Danica, sabi niya, may init sa boses. Hindi sila, hindi ang trust, tayo lang. Ngumiti ako pabalik, nagpapasalamat,
Hindi lang sa tagumpay, kundi sa mga taong talagang naniniwala. Ang startup natin ay hindi na lang nakalutang, ito'y lumilipad na, naghahanda na ang bagong investors. Umaakyat ng libu-libo ang downloads at lumalakas ang buzz sa app natin araw-araw. Ang pananampalataya ni Sheila sa akin ang naging matatag na lupa sa ilalim ng paa ko. Nang subukan ng sarili kong pamilya na sirain ang lahat, habang nakatayo ako sa bintana, nanonood sa lungsod na pumipintig ng buhay, napagtanto ko na may aral akong natutunan sa mahirap na paraan. Isang bagay na gusto kong marinig ng iba. Huwag kailanman ipagpalagay na walang kapangyarihan ng isang tao, dahil ang hinahamak mo ay maaaring siyang may hawak ng iyong kinabukasan. Sinubukan ng pamilya ko na kontrolin ako, iwaksi ang aking pangitain at kahit sirain ang trabaho ko. Pero mali sila sa akin sa lahat ng oras. Ang tunay na tagumpay, natutunan ko, ay hindi nagmumula sa apruba o mana. Ito'y nagmumula sa paniniwala sa sarili kapag walang ibang nakakakita ng halaga mo. Nagtayo ako ng totoong bagay, hindi mula sa yaman o papuri nila, kundi mula sa aking sariling pagtitiyaga, tapang, at hindi natitinag na kalooban. Ang nangyari sa kanila ay hindi revenge, ito'y consequence. Ang pride ng nanay at tatay, ang panlilinlang ni Trina. Sila mismo ang lumikha ng pagbagsak nila. Tinawag nila akong naive. Sinabi na hangalang mga pangarap ko, pero ang mga duda nila ay naging apoy ko. Ang trust fund na minsan nilang sandalan ay naging makina na nagpapagana sa hinaharap na nililikha ko. Hindi ko na kailangan ang pagkilala nila para malaman na nanalo ako. At sa lahat ng sumunod sa paglalakbay na ito, salamat. Ang inyong suporta ang lahat sa akin. At sana'y ipaalala ng aking kwento ang inyong sariling lakas. Huwag hayaang kumbinsihin kayo ng kahit sino na maliit kayo. May lahat kayo ng kailangan sa loob ninyo para makabuo ng pambihira. Sabihin ninyo sa comments ang isang pagkakataon na napatunayan ninyong mali ang isang tao o isang pangarap na nilalabanan ninyo. At kung naantig kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Para sa pagbuo ng ating mga hinaharap sa sarili nating paraan, kahit sino pa ang magduda.